Ayon dito sa latest report na lumabas sa Spin PH ay meron daw injury itong si Ronde Hollis Jefferson. Base doon sa report ni Gerard Ramos ay although walang sinasabi TNT, baka daw ito si Ronde Hollis Jefferson ay merong pulled hamstring na nangyari pa noong serye kontra Rain or Shine Elasto Painters. Marami nga nakapansin na medyo bumaba na raw ang laro nitong si Jefferson at hindi tayo magtataka kung ang TNT ay susubukang kumuha ng panibagong import. Dahil syempre, must win na yung susunod na laro, kung hindi, champion na Hinebra. So ang tanong ngayon, sino naman kaya ang pwedeng kunin ng TNT Tropang Giga? Maraming mga options dyan, pero ang isa raw doon sa pwedeng tignan ng TNT Tropang Giga ay itong si Miles Powell. Dahil si Miles Powell, alam naman natin na kahit sabihin pa ng iba na magiging undersized siya o maliit dito sa conference na to, ay wala namang duda kung ano yung capability nito pagdating sa scoring. Kaya nga bagay ito dito sa TNT Tropang Giga, lalo na at yan ang kanilang kinakailangan. Kaya sa ngayon, itong TNT Tropang Giga, huwag tayong magulat kung sakasakali nga na makuha nila itong si Miles Powell. Dahil sa ngayon, itong si Miles Powell, yan yung talagang go-to scorer na kinakailangan ng TNT. Dahil napansin na anong karamihan na walang tinatawag na closer itong TNT Tropang Giga, lalo na at nag-i-struggle itong si Ronde Hollis Jefferson. Kaya ngayon, kung sakasakali na itong si Ronde Hollis Jefferson ay medyo mag-struggle pa rin, maganda nga talaga na mas mabuti na kunin nila itong sabihin na natin si Miles Powell para meron silang isa pang scoring option. Dahil si Jason Castro hindi nakapaglalaro, so nagkulang talaga sila ng additional scoring option at nag-i-struggle sa opensa itong si Calvin Oftana. Kaya nga ngayon mukhang ganyan na mangyayari at itong si Miles Powell susubukan kunin itong TNT Tropang Giga at magiging maganda resulta nito kung sakasakali para sa kanilang lineup at magandang laban sa Hinebra. Samantala naman ngayon umiikot na sa social media yung mga picture nitong si Poy Eram kung saan kasama niya itong si Alfrancis Chua. Nilapitan pala ni Eram itong si Alfrancis Chua pagkatapos ng game nila at marami nagsasabi na baka daw ito si Poy Eram ay nagsisafety na dito sa SMC dahil alam niya na baka i-trade na siya ng TNT sa Blackwater pagkatapos ng conference na ito. Ang tanong, kung sakaling ang matrade sa SMC itong si Poy Eram, saan team kaya ito mapupunta? Sa tingin ng karamihan mukhang ito ay baka sa San Miguel dahil itong si Mo Tautuwa ay matanda na at naghahanap ng isa pang big man ang SMB na pwedeng idagdag dito sa kanilang lineup. So baka nga itong si Poy Eram ay dalhin dito sa SMB kapalit ni Tautuwa. Pwedeng straight up trade yan. O kaya naman baka dito sa Magnolia mapunta itong si Poy Eram pero hindi pa natin natitiyak yan. Pero sa ngayon mukhang sa tingin ng karamihan may bagay ito si Poy Eram dito sa San Miguel. Kaya hindi tayo magugulat kung sakasakali nga nandiyan siya i-trade dahil kung nyo maalala nag-trade na dati itong San Miguel at itong TNT Tropang Giga, si Matt Ganuelas Roser at si RR Garcia. So hindi na nakakagulat kung sakaling magkaroon din sila ng isa pang trade transaction. At ang San Miguel ngayon, busy sa paghahanap ng mga big men na maidadagdag dito sa kanilang lineup. Kaya huwag na tayong magulat kung sakasakali nga na magkaroon sila ng additional na sabihin na nating exploratory talks dito sa TNT Tropa kung sakasakaling ang TNT ay determinado ng bitawan si Eram. At marami nga nagsasabi na bibitawan na talaga yan ng TNT. Dahil si Coach Chot Reyes mismo nagsabi na sawa na siya dito sa mga antics ni Poy Eram. Kaya asahan natin na magkakaroon ng pagbabago dito sa line-up ng San Miguel at pati na ng TNT at baka itong trade na ito nga ay matuloy na sa wakas at maging mas maganda ang resulta nito sa bandang huli para dito sa SMB. Dito pa rin tayo sa TNT Tropang Giga. Ayon dun sa mga reports na lumabas dito sa report ni Snow Badwa ay ito raw, sabihin na natin, si Calvin Oftana ay nagkaroon din daw ng mainit na sabihin natin exchange dito kay Chot Reyes dun mismo sa game. Kung saan alam natin na nagkaroon din sila ng exchange ditong si Poy Eram. Kaya nga maraming naniniwala na sabihin na natin medyo mainit ngayon dito sa TNT Tropang Giga. Kaya yan ang nagiging problema dito sa TNT ngayon. Hindi raw magkasundo yung mga players. Kaya nga marami naniniwala na kinakailangan na itong TNT Tropang Giga ay mag-regroup para masiguro na itong mga sabihin na natin hindi pagkakaunawaan at pagiging emotional ng mga players ay ma-handle na nila. Dahil yung susunod na game ay
win or go home, ganyan na yan. Kapag natalo sila, champion na Ginebra. Kaya itong TNT, kung ano man itong naging, sabihin na natin hindi pagkakaunawaan ni Oftana, ni Eram at ni Coach Jot Reyes, kinakailangan maayos na nila yan. Kung hindi, ang laki ng magiging problema nila dito sa susunod na game. Alam naman natin na ang pressure ngayon 100% nandito na sa TNT Tropang Giga. Kaya yan ngayon ang magiging malaking problema nitong si Coach Jot Reyes. Kaya maraming nagsasabi talaga na itong TNT kinakailangan daw gumawa ng paraan para masiguro na makakaabante sila dito sa mga susunod pang games dahil syempre mahirap na kapag nagka-problema ka dito sa composure at chemistry ng team mo, lalo na ang kalaban mo itong Barangay Ginebra. Nakita naman natin ang Ginebra ngayon, talagang determinado na tapusin na yung serye dahil syempre nga may injury itong si Justin Brownlee. Kaya yan ngayon ang magiging aabangan natin. At ang huli pang balita ngayon, ayon dito sa post ni Snow Badwa, meron pa daw tatlo daw yung teams na for sale. Yung daw dalawa ay alam na natin at yung ikatlo magugulat kayo. At base doon sa mga comments doon sa kanyang post, baka daw tinutukoy dito. Of course, yung dalawang unang team alam natin, Terra Firma at Blackwater Bossing o kaya Northport Batang Pier. Isa daw sa dalawa. Yung Terra Firma confirmed na. Yung pangalawang team for sale malamang daw Blackwater. Yung pangatlo, base doon sa mga naging comments doon sa post ni Snow, ay baka daw tinutukoy itong Converge Fiber XS. Itong Converge Fiber XS, syempre kasasali lamang dito sa PBA. So baka ang mangyayari dito ay transfer of ownership. Hindi siguro kaagad-agad aalis itong Converge pero mag-iiba ng may-ari dito. Baka bibilin to ng for example Strong Group o kaya ng ibang kumpanya. Kaya iyan ngayon ang pinag-aaralang mabuti raw ng management. Of course, base lang ito dito sa mga sabihin na nating espekulasyon base dun sa post ni Snow kasi syempre hindi naman ito pinangalanan. Pero hindi na tayo magugulat kung sakasakali nga na ganito ang mangyari, lalo na at maliwanag naman na magkakaroon ng major movement itong mga PBA teams. Lalo na at nalalapit na yung gagawin nilang adjustment pagdating dito sa mga sabihin natin susunod na mga araw dahil siyempre lahat ng mga teams ngayon gustong magpalakas. Kaya ito kinakailangang pag-isipang mabuti ngayon ng PBA at ng Converge kung sakasakali nga na gusto talaga nila na umalis na dito sa PBA. Pero sa tingin mo karamihan, baka change of ownership lamang ang mangyayari dito. At sa bandang huli ay itong, well, sabihin na natin Converge Fiber XS ay mananatili pa rin dito sa PBA. At yan ngayon ang matinding balita na siguradong aabangan ng maraming mga fans dito sa Liga. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Dexter Domer, si Enju, pati na rin si Michael D., Alicia Garcia, si Katsakino Dokusin, Malyaring Mascareñas, Dalmacio de Guzman, Enju, Dexter Domer at iba pa nating mga regular na viewer.